So, hindi po ibig sabihin na kapag hindi pa nag-rejoin sa ICC, ay hindi na makikita ang sensibilidad ng administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Tayo po ay tumutupad sa ating batas, ang RA 9851. Ito po ay isang tool na magagamit para mapanagot ang dapat na mapanagot ang mga taong may kaso sa ICC. Nakita na po nila, na-surrender na po natin mismo ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Yusek, isa-segue ko na po dun sa isang issue. This time, were you able to talk to the President about the proposal to rejoin the International Criminal Court? Because I understand there's a latest post by Congresswoman Laila De Lima, and she said that she is asking what is preventing the President from initiating the process for the Philippines to rejoin ICC. Sabi po niya, this tests the administration's sincerity in preventing impunity and upholding justice and accountability. Why is the government standing idle on this matter? Huli natin nakausap ang Pangulo kahapon patungkol po dyan. At sabi po natin kahapon ay hindi tayo muna magkakomento dahil ang pinakahuli po na nais ng Pangulo ay hindi pa magre-rejoin sa ICC. Iginagalang natin or nadidinig natin ang sinasabi ng kagalang-galang na Congresswoman Laila De Lima. Pero hindi po ibig sabihin na kapag hindi pa nag-rejoin sa ICC, ay hindi na makikita ang sensibilidad ng administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Tayo po ay tumutupad sa ating batas, ang RA 9851. Ito po ay isang tool na magagamit para mapanagot ang dapat na mapanagot ang mga taong may kaso sa ICC. Nakita na po nila, na-surrender na po natin mismo ang dating Pangulong Duterte sa ICC gamit ang RA 9851 at ang pag-obserba natin sa residual obligations, pati po ang ating kooperasyon sa Interpol. So hindi po ito nagpapakita na walang sensibilidad ang administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi po dyan nagtatapos. Hinahanap po natin at tinutugis pa si Senator Bato na pinangalanang co-perpetrator ng ICC para sa crimes against humanity. Patuloy na nagtatrabaho samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, may we have your statement about the message of Vice President Sara Duterte saying that the conflict now in the Senate reflects the leadership of the administration. To be exact, she said, yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano yung klase ng leadership na meron ng nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon dahil lahat naman ng tao ay nare-recognize nila kung ano yung direksyon ng isang leader. Your comment on that, ma'am. Okay, ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung
nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ang pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So, hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.